Magandang araw sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kanyaya amin. It's a good day to everyone. Shock ni Frances, or I am Frances Rabara, ang inyong makakasama sa podcast na ito. Kung mayroong wish ko lang, mayroon din na IKL. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Ang meaning ay, ibinabahagi ko lang. Kaya naman maligayang pagdating sa IKL. Sa unang episode, ating tatalakayin ang tungkol sa halaga ng kasaysayan. Alam naman natin na madaming sumakop sa ating bansa. Following each liberation, as I call it, our ancestors discovered that the foreign people became benefactors and had taken over our nation. Kaya maraming sumalungat ng mga tao noon at nagkaroon ng himagsikan. According sa mga nasulat na mga makasantos, natagpuan ko through NCCA government page na yung mga sinaunang way of writing na nag-survive ngayon ay dating sinisira ng mga Espanyol at nalaganap din ng mga otoridad ng simbahan na ipagpatibay ang patakaran, nagpapalaganap ng doktrina Kristiyana. Ito yung unang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Isang aklat ng panalangin na isinulat sa Espanyol at isinalin sa Tagalog. Isa itong practical na hakbang para makuha ang saaloobin at paniniwala ng mga katutubo noon. Noong panahon naman ng mga Amerikano, nagkaroon ng libreng pampublikong edukasyon. Dumating ang mga Thomasines. Dahil dito nakapag-aral ang mga Pilipino noon at nagawang mapabuti ang kanilang katayuan sa lipunan. Kinamit din ng Ingles bilang medium ng pagtuturo at nagpakilala rin sila sa mga Pilipino ng Anglo-American na paraan ng pag-iisip sa kultura at pamumuhay. There are many nations who have been colonized, and yung mga ginagawa ng colonizers in order to control the population, the nation, they have to destroy the culture, the literature, the language, and establish their own para magkaroon sila ng pamamahala sa bayan na yon. Nagkaroon ng pangkainumiyang pagsasamantala sa populasyon noon sa likas na yaman, yung pagkatag ng bagong pamahalaan at ang paglaganap ng pamumuhay nila. Knowing about the gold collection sa Ayala Museum, isa siya sa mga Philippine treasures. Why? Because gold became a part of history and heritage na meron tayo. Higit pa sa ginto at mga mamahalin ng mga bagay na natagpuan, masasabi natin mayaman ang lahi nating mga Pilipino. At ang matuklasan natin ito, dapat magkaisa tayo para pagyamanin pa natin ang ating kultura at mga pinamana sa atin ng mga sinaunang Pilipino. History always contains information. Pero hindi lahat ng anggulo nakikita or ibinabahagi ng mga nagsasalaysay ay talagang nalalaman nila at first hand. Sa napanood ko sa documentary ni Jay Taruk, totoo nga naman that people romanticize Lapu-Lapu dahil isa siya sa mga kinikilalang na unang bayani. Yung walang takot, palaban, magiting, at maging sa itsura na nilarawan sa kanya. Hindi man naging sapat ang ebidensya na nalikom, ngunit dahil sa kwento ay nabigyang buhay ang tungkol kay Lapu-Lapu. Sa sarili ko namang pagkakaunawa, maraming libro ang naisulat at interpretasyon na nabuo kaya nadagdagan ng kaalaman natin. May mga katotohanan na bago dahil sa pananaw at pinapailalim pa ito ng mga karanasan. Ngunit kung susuriin natin ang katotohanan, doon natin makikita at magkakaroon ng pagtatama sa nalaman nating kaisipan. As we learn more about history, we dig deeper to what happened. At habang tayo ay umuunlad, gayon din ang ating mga katotohanan. Ang kamalayan natin sa sarili ay nagkakaroon ng evolusyon. Pinabago ang pag-iisip, kung paano natin nakita ang mundo, kung paano natin pinapahalagaan ito. Bilang tao, patuloy nating sinusubukang malaman kung sino tayo. Ngunit matagal na nakabaon sa atin ang pagkakalanlan na nais nating mahanap. Kung titignan ang nakaraan, ang ginawa ng ating mga ninuno, ang mga bakasan na iwan nila, dito natin matatagpuan ang kahulugan
Dahil hindi naman tayo nahanap ng mga Kastila bilang mga Indio o mga mangmang, maging ng mga Amerikano na walang kakayahan. Pagkusakita nila ang tanging yaman na mayroon tayo bilang matatag na bayan at bilang Pilipino. Paano ba yan? Dito na nagtatapos ang ating kwentuhan. Muli, samahan pa ninyo ako sa susunod na kabanata. Hanggang sa minsan pa nating pagkakatagpo, ito ang IKL o binabahagi ko lang. Kasama ninyo si Frances Rabara.